sorry. Okay ka lang? Tumama ba yung ulo mo? Dahil hindi sumasagot si Caroline sa mga tawag ni Bingo, ay si Jersey ang tinawagan ng binata. Pero sinaad naman ito na si Caroline ang tawagan niya, pero pinaliwanag ni Bingo na hindi siya sinasagot ng kaibigan niya, kaya agad sinabi ni Jersey na ayaw siyang makausap ni Caroline. Galit ding sinabi ni Jersey dahil ang pakiramdam ni Caroline ay pera lang ang habol niya sa kanya, na sinumbat niyang ginawa pa niyang investment ang kaibigan niya, na nanggigigil ito sa binata dahil ang dami ng struggles ni Caroline sa buhay niya. Nanatili namang kalmado si Bingo dahil alam niyang may kasalanan din siya, at nakiusap siyang sabihin ni Jersey kung asaan ang kaibigan niya dahil gusto niya itong makausap, na tumanggi pa si Jersey pero hindi siya tinantanan ni Bingo, kaya naawa din ito sa binata dahil alam naman niyang magandang intensyon ni Bingo kay Caroline, na ang mali lang niya ay hindi niya ito sinabi sa dalaga. Agad namang pinuntahan ni Bingo si Caroline sa isang mamahaling restaurant na doon sila magkikita ni Annie. Sa pagkikita naman ng dalawa ay humingi ng sorry si Annie dahil medyo late siya sa appointment niya sa dalaga. Pinaliwanag naman ni Caroline na ang sasakyang ginagamit niya ay yun ang bigay ng papa niya, pero dahil sa malapit na ang birthday niya ay siya na ang mamimili kung anong gusto niyang sasakyan. Agad namang nag-gets ni Annie na gustong bilhin ng dalaga yung Rolls Royce niya, pero sinaad niyang hindi nila binebentang mag-asawa yung sasakyan nila. Giniit naman ng dalaga na pumunta siya doon para magbigay ng offer, dahil dito ay sinaad ni Annie na baka gusto niyang tawagan yung dealer niya dahil mas alam niya yung details tungkol sa kotse niya. Giniit naman ni Caroline na pumunta siya doon para malaman niya yung opinyon ni Annie bilang owner ng sasakyan, dahil yung mga car dealers ay sasabihin nila lahat ng magagandang bagay tungkol sa mga binebenta nilang kotse, at iba kapag owner experience dahil walang itatago at lahat sasabihin niya, maging ang totoo, na nagulat naman si Annie dahil alam niyang mas malalim ang punto ni Caroline. Matapang namang sinabi ni Annie na siguradong malalaman lahat ni Caroline ang totoo, kaya tinitigan siya ng dalaga, sabay binawi ni Annie at sinabi niyang ang lahat ng totoo tungkol sa kotse niya. Tinanong ni Annie kung papaano alam ni Caroline na isa siya sa mga may ganong sasakyan. Pinaliwanag naman ng dalaga na bihira lang ang may ganong sasakyan sa Pinas, kaya madali lang niyang hanapin ang mga owners, lalo na sa mga katulad nilang mayayaman, na ganamang pinabulaan ni Annie. Agad niyang sinabi na gusto niya ang sasakyan niya dahil mahaba at maluwang, at may mga nagpapapicture pa na parang celebrity ang sasakyan niya, na ganamang sinaad ng dalaga na yun ang dahilan na nakuha ang atensyon niya. Sinabi pa ni Caroline na nakita niya ang sasakyan niya sa isang lugar malapit sa kondo ni Edward na fiancé ng kapatid niya, pero namatay na ito. Sabay tinanong niya si Annie kung nagawi na siya sa lugar na yun. Biglang napatigil si Annie dahil hindi niya inaasahan na madaming alam si Caroline, at pinaghahandaan niya ang pagkikita nilang dalawa. Habang sa pagkikita nila Annie at Bingo, nadabangga ng sasakyan ni Annie ang kanyang anak, pero hindi makikilala ni Annie ang anak niya, samantalang halos hindi na makapagsalita pa si Bingo dahil alam niyang siya ang nanay niya, na matagal na siyang iniwan nito, na sa hindi inaasahang pagkakataon na ganun sila magkikita ay hindi niya alam kung anong gagawin niya sa mga sandaling yun, at hindi din niya nagawang ipakilala ang sarili niya dahil hindi man lang siya nakilala ng mismong nanay niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.